Good morning guys. Ito, meron na naman tayong gagawin na DIY guys. Meron kasi ako nabiling socket para sa ilaw. So, ito guys, dalawa para may reserba ako. Ginagamit natin to guys pang test natin ng ilaw. So, ayan. Ito guys, yung receptacle na may switch. Ito. Ang problema, nung binuksan ko guys, yung isa sira. Yan So, itetest natin to guys at tingnan natin kung mapapalitan ko siya. Bubuksan natin to para ma-check natin kung mapapalitan ko ngayon. So, ayun. Abang-abang lang guys. A few moments later. Ayun guys, ako'y nagbabalik. Ito guys yung aking gagawin. So, ang dati kong nabili guys, ito receptacle na to na walang switch. So, diretso siyang isinasaksak sa outlet o sa mga extension. So, ang gagawin natin guys, itetest muna natin yung ilaw ko kung ito may ilaw ako. So, yan. Itetest natin kung iilaw yung bulb. So, ganito lang guys yung ginagawa ko dito sa receptacle na unang nabili ko. Saksak bunot lang to guys. Ayan Kaso, delikado to guys kasi kung saksak bunot, diba? Kung nag-isolate ka ng mga branching ng kuryente, so, halimbawa, may problema at hindi umilaw yung isang side ng saksakan o yung mga outlet, siyempre, i-isolate mo kung nasa ng trouble. So, alang-alamang kada repair mo ay saksak bunot na lang. So, ganito guys, kaya naisipan ko bumili ng isang klase ng receptacle na may switch. Ito para hindi ko na inaalis sa kanyang lalagyan. Ayun, at yun lang pa-horizontal yung kanyang setup. So, ito guys, kakabit natin. So, ayan guys. Ganyan lang siya. Tapos, papatay mo lang dito. Diba? So, madali lang. At, ang naging problema ko, dito sa isa guys. Yan, tabi na natin isa. So, ito guys. Nung binuksan ko yung packaging, ayan, sira yung switch. Ayan, ayaw. Kasi nga, may problema yung switch. Titignan natin guys kung anong problema nito. So, ayun. Saglit guys. Ito na guys, start na natin ang pagbubukas nito. Tatlong kuwan lang naman to, screw. So, wala tayong gagawin guys, kundi kailangan lang natin ng screwdriver na maliit. So, hanap tayo ng screwdriver na maliit. Ito, nakakuha na ako guys. So, buksan muna natin to guys. Ayan. Ganito lang ko guys, kung kaya nyo namang repairin o i-check, kayo nang gumawa para hindi masayang yung mga binibili natin na pag dineliver sa atin ay sira. So, sayang naman yung pinambili natin dito kung hindi natin magagawa ng paraan. So, ito na nga po guys. Yan. Nako. Ganito lang pala guys yung laman nito. So, yan tatlong spring, dalawang mahaba. Tsaka dito, left and right. Tsaka isang maiksi guys, ito. Siguro ito yung tumutulak dito sa center. Ito, sa center no ating socket. So, yun. I-test natin guys. Nako. Wala nang pag-asa to guys, Oh no! Parang bumitaw yung kanyang switching sa loob. Ayan. So, wala itong sinosolda guys. Ito. Ganito lang yan.
On and off lang to eh. So, ito sira guys, papalitan natin. Saglit guys, hanap ako ng ating pamalit. So guys, ito, nakakuha na ako ng pamalit. Saktong-sakto. Ayan. So, saktong-sakto ang sukat guys. Ayan o. Ayan o. Tetest muna natin to kung may continuity bago natin ilagay do sa ating socket lamp. So, ito. Tabi na natin itong sira. Wala yun. Sira siguro yung pinaka spring niyan sa loob. So, test muna natin guys. Select ko na yung ating tester. Ayan, sa ohms. So, for continuity lang tayo guys. Ayan, may continuity. So, i-on natin guys. Yan. Pag 0 guys, ibig sabihin yan open. So, naka-open yan. So, pag close natin, yan na yung kanyang on. So, test natin guys. Ayan. May continuity. Yan o. So, buo yung switch natin guys. So, saglit guys. So, tinabi muna natin yung tester. So, isa na natin gawin. Ayun. Parang kulang yung screw ko. Nasa yung isa. Ayun, nandito pala. Naiwan. Naiwan dito sa takip. Yan o. So, tatlong screw lang yan. So, gagawin natin guys, ito munang gitna. Ayun, oh. So, ayun. Kakabit muna natin guys. Ayun. Tapos, may butas to guys dito. Yan. Diba? So, nilagay lang natin doon sa poste. Yan, oh, may poste dito. Yan. Tapos guys, ito, kakabit natin dito. Ayan. So, para pag-press natin ng takip, itutulak niya. Itong isang terminal doon sa gitna. Tapos, pansin nyo guys, dalawang kuwan lang to. Ayan, oh. Diba? Ano ang nakikita nyo guys? Kung sa safety, open siya. Since na 220 to guys, delikado to kasi pagka, halimbawa, hindi natin inaasa, natanggal yung spring sa loob at pumitik to sa loob guys, tapos nakasaksak ka sa outlet, yun, puputok yung ating circuit breaker. Oh no! Mag-spark pati yan guys. Ayan. So, gagawin natin guys, lagyan muna natin ng insulation kahit yung isang side. Ito. Ito akong sleeve dito guys. Ito yung shrinkable insulation. So, hindi na natin i-editan to guys kasi spring to eh. Yan. Pwede rin naman para makompress lang ng konti. Yan. Tapos, saan ba kinakabit to? Ayun. At so, baliktad. So, ganito to. Yan o. So, nakabit to guys dito.
sa isang panong poste. Yun lang, hindi kasya. So, yun, saglit lang guys at lalagay lang natin yung ating spring do sa terminal ng switch. A few moments later. So, pinagkumpara ko guys yung dati. Maliit pala yung terminal dito. Pero, kaysa dito, malaki. Kaya, hindi lumulusot yung ating spring. So, ang gagawin ko guys, tatabasan lang natin to para magkasya yung spring natin. So, saglit guys. Meanwhile. So, ito guys, nagbabalik ako at ang ginawa ko guys, pinalitan natin yung isang terminal post. Yan, binawasan ko, kinater ko yan kasi malapad. Ganyan o, malapad siya. So, kinat natin to ng cutter. Buti, matalim yung cutter natin. So, malambot lang pala kasi brass to. Para sumot yung spring guys. Ito guys, oh. Yan, para sumot lang yung spring. Very good. So, ito na guys. Assemble na natin. So, sabi ko nga, lalagyan natin ng insulation yung isang side. Ito. Tapos, ito, kakabit natin dito. Ayan. Makakabit na guys. Yung, ay, tatanggal. Ayan, yung isang side. Tapos ito, binaligtad ko lang para tumama doon sa kabilang side ng switch. Sa kabilang terminal ng switch guys. So, ito. Yun. Ganon. Medyo malaki lang ng konti. Medyo malaki lang ng konti guys, pero kasya naman. So, ayun. Ayun. O, yan na guys. Nakabit na natin. Nakapansin nyo guys, ayun o. Yung isang terminal, umuupo dito sa spring. So, pag tinulak mo, bababa lang yon para ito, hindi siya lumuwag. Yun, may tension siya. Atin guys. Ayun, shoot. Ganyan lang yan guys, oh. Yun. Sara na natin guys. Ay. Teka guys. A few moments later. So, yun nga guys. Na-assemble na natin guys. So, itetest na lang natin kung may continuity na yung dalawang terminal natin. So, saglit guys. So, unahin muna natin yung pinaka line side niya. Yan, meron. So, ito, wala. Yung pinaka-neutral niya.
Actually, walang kuhan guys. Neutral pala dito sa amin. So, bali line 1, line 2 lang. So, line 2 natin, may continuity. So, yung line 2 natin, wala. Kasi hindi pa nakaswitch. So, i-on natin guys. Yan, nakakabit dito sa line 1. So, ayun guys. Nabuo na natin yung receptacle natin. So, katulad nga ng sinabi ko, yung kanina, nalagyan natin yung isang side ng insulation para hindi mag-short kung pumitik man yung spring. Very good. So, itetest na natin guys yung sa ilaw. Sabito natin to. So, yan, naka-off naman. Ayan. Testing. Ayan, oh. Pwede na, guys. Okay na. So, ito naman yung isa. Spare ko kasi ito, guys. Para, syempre, hindi natin iniisip na baka pagdating ng guys ng panahon, masira yung isa, so may pamalit tayo. So ito yung original, walang puti dito. So ito yung una natin na nabili. Ayan, oh. So pareho na guys, gumagana. So doon sa isa at saka doon sa pangalawang, ito yung ni-repair natin. So ayan guys yung pagkakaiba, oh. Baligtad lang yung polarity nito, yung open nandun sa may kabila, dito naman sa baba. Kasi depende naman yan sa manufacturer. Ayan. So ayan guys, okay na to. So, yan guys, nakatapos na naman tayo ng isang DIY natin. So, ayun. Bali, ito guys, yung ating receptacle with switch. Pang test lamp natin to guys, para sa mga outlet, para hindi tayo mahirapan kung may ilaw ba o wala yung ating mga outlet. So, malaking bagay yan guys. At ito, hindi lang yun guys ang makukuha natin, pwedeng gawin do Tesla, pwede rin itong pang ilaw. Kasi may switch naman siya. Oh. So kung madilim yung portion na yun, pwede mong lagyan lang ng ilaw dito. So meron ka ng gagamiting ilaw kung saan mo pwedeng magamit. So yun guys, at katulad na ng sabi ko, yung pag-DIY natin ay talagang na sa akin yan guys, likas na sa akin yan kasi nangiginaya ako sa mga bagay na nabili ko tapos hindi ko magana. So, imbis na itapon natin o ipa-repair natin, ako na lang guys ang gumagawa para makatipid tayo sa ating pagpaparepair. So, Very good. yo guys, hanggang dito na lang po at sana may natutunan kayo kahit paano. Mga simpleng bagay na simpleng gawin. Pero, pwede nating magamit to na for emergency at saka kung may gagawin kayong iba na kailangan nyo ng test lamp para sa AC natin. So yun guys, hanggang dito na lang po at maraming salamat. Paalam po.